Ito na ang pinakahihintay natin. Representative Stella Quimbo, ipapatawag sa oral argument ng Korte Suprema sa unang linggo ng Abril. Ito ay may kinalaman tungkol sa 2025 pambansang budget. Alam kong excited ang lahat, pero kumalma kayo. Lahat mapapatawag. So yung mga hindi pa napapatawag, sa ngayon mag-isip-isip na kayo ng isasagot. Dahil haharap kayo sa mga hukom ng Korte Suprema na mga tunay maabogado. Diyan kayo ngayon magtapang-tapangan, tingnan natin. Unti-unti nang gumaganda ang kwentong politika. Sa puntong yan magsisimula na talagang maghalo ang balat sa tinalupan. Pustahan tayo magkakakalaglagan sa mga susunod na araw. Masyado kasi kayong kampante. Iniipon lang ng kampo ni Duterte ang mga ebidensya. Kaya nung mga nakaraang taon ay tahimik lang sila. Sabi sa inyo huwag nyo gambalain ang chess master. Ano kayo ngayon, sunod-sunod na kayong pinapatawag? Hoy, si Kimbo, hinahanap na ng korte, oh. Nasaan na nga ba si Kimbo? Kailangan daw present siya dyan ngayong April. Lapad diha. Baka may ginagawa pa, busy pa. Ayan, oh. Sana, makain pa ng turon. Kimbo, tsaka na yan, ha. Kasi dito, ayon sa balita po yan at sa post po ni Atty. Vic Rodriguez, SC hearing sa budget. Ito po yung update, ha. Kasama ang mga kapwa ko abogado at petitioners na kumuha katawan sa interes ng mga ordinaryo at manggagawang Pilipino, ginanap ang preliminary conference hearing ngayong araw sa Korte Suprema kung saan ipinag-utos ang, eto na yung ang kailangan nating abangan. Ang sabi dito, Stella Quimbo, una, pagpapatuloy ng oral arguments sa April 1, 2, and 3. Ito ang pangalawa, hinihingi ang presensya ni Congressman Stella Quimbo. Bo, mamaya na yung pagturon-turon mo dyan, Quimbo. Ayan, chairman ng Committee on Appropriations, parang bago ka pa lang dyan, Kimbo, tapos ikaw pa yung mapapasubo dyan, Ipinag-utos, pangatlo, pinag-utos ang pagdalo at presensya ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Naku, parang yung mga issue na ginagawa nyo ngayon, kumbaga para hindi lang mapag-usapan to, yung tungkol sa 2025 budget, dapat ito ang tutukan dahil trilyon ang pinag-usapan. Nasa korte na yan. Ano kayo ngayon? Kimbo, mamaya na yung turon, ha, Kimbo. Pagtanggol nyo to. Si Martin Romualdez kaya nasa. Kailan kaya ipatawag dyan? Yun ang ating aabangan. Dito na lang. Thank you. Diba? I said yesterday, merong dalawang omnibus provisions sa ating BICAM report. At ang isa po doon is that in case of conflict between the BICAM report and the printed version of the bill, the latter will prevail. Which happened in this case kasi yung BICAM report merong blanks and then yung printed bill ay merong figures. So in that case, ay yung printed bill ang nag-prevail ayon sa omnibus provision. Ang importante dito is yung BICAM report ay ratified by the members. So ibig sabihin ay recognize ng members na may posibilidad na magkaroon ng corrections. Pero ang first omnibus provision has to do with the nature of the corrections. Ang sabi dun sa first omnibus provision, typographical errors as well as adjustments as a consequence of the amendments. Meron pong nagtanong kung bakit may 125 million para sa fourth quarter taong 2023 na hindi po ginamit ng ating pangalawang Pangulo. Nabanggit ang pangalan ko. I believe ang sinabi po ni Madam Vice President is that tila may lumalabas na po na pattern simula nung araw na nagsagutan po kami sa plenaryo na lumabas po na 11 days lamang ang period na kung saan ginamit po ang pondo amounting to 125 million. I just want to state for the record that that was in no way planned action on my part. That was the most difficult moment in my 5 years in Congress. On my part, simula nung moment na yon ay naging napakahirap ng buhay ko. No rational human being would ever want to plan her life
that way. So there's absolutely no way that that can be planned on my part, just for the record. Si Teacher Stella, inamin niya na blanco. Kaya lang, meron daw kapangyarihan at inutusan daw mga technical staff na ayusin o fill in the blanks dahil may mga typographical error. Anong kabalbalan yan na typographical error? 13 pahina ang blanco. 28 na items ang walang mga corresponding figures sa mga program at proyekto. Hindi typographical yan. Sinadya talaga yan. Sinadya. At kung yan si Teacher Stella ay kasama doon sa mga naglagay ng blankong yan, isama yan. Isama dapat yan sa demanda at dapat na ipakulong yung mga yan sapagkat ang ginagawa nila ay kinuha nila, inagaw nila ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang General Appropriations Bill bago ito padala sa Presidente. Yung mga